Nagising si Eric sa kalagitnaan ng gabi. Hindi siya makatulog ng maayos dahil sa ingay ng kanyang alagang asong si Moros. Pinuntahan niya ang kanyang aso at nakita niyang malakas nitong kinakamot ang bibig. Paikot-ikot ito sa kanyang higaan at dahil sa awa ni Eric, agad niyang binuhat. At nang maiangat niya ang aso, ay biglang nahulog ang isang pangil nito. Pinulot iyon ni Eric at inilagay sa isang tabi. Mula nang mahulog ang pangil ng kanyang aso, ay bigla na lamang itong nanghina. Kaya nag-alala si Eric sa kalagayan ng kanyang aso at agad niyang dinala iyon sa veterinaryo. At saktong pagdating doon, ay nawalan rin ng buhay ang kanyang alaga. Kaya nagtataka siya dahil hindi man lang niya alam kung ano ang dahilan ng ikinamatay ng kanyang alagang aso. Tumutulo ang luha ni Eric habang inilibing ito. 10 taon din niyang nakasama ang aso mula nang matagpuan niya itong pag-alagala sa kanilang barangay. Dahil sa awa, kinuha niya ito at inalagaan. Tinuring niyang kapamilya, kaya lubos siyang nasaktan ngayong wala na ang kanyang alaga. Pagdating ni Eric sa kanyang bahay, galing sa sementeryo kung saan inilibing niya ang kanyang asong si Moros. Napansin niya ang isang pangil na kanyang itinabi. Napansin niya rin nang bigla itong umilaw, ngunit ilang saglit lang yun at bigla ring naglaho. Kaya nagtatakang kinuha niya iyon at pinakatitigang mabuti. Tulad ng napansin niya kanina, lumiwanag muli ang pangil. At dahil sa pagkabigla, agad niya itong nabitawan at nahulog sa sahig. At ang liwanag ay unti-unting naglaho. Dahil sa kuryosidad, kaagad niyang pinulot ang pangil at mabilis na nagtungo sa bahay ng kilala niyang albularyo. Pagdating doon, agad niyang ipinakita ang pangil ng kanyang aso. Hindi pa nga siya nagsasalita, ay biglang lumaki ang mga mata ng albularyo nang makita ang pangil ng asong iyon. "Saan mo nakuha ang pangil na ito?" Tanong ng albularyo kay Eric, na hindi man lang siya tinapunan ng tingin nito dahil titig na titig pa rin ito sa pangil ng aso. "Galing ang pangil na yan sa alaga kong aso. Kusang natanggal ang pangil na yan bago siya namatay." Malungkot na tura ni Eric sa albularyo. "Isa itong mahalagang pangil ng aso at maswerte ang taong may tanga nito dahil ilalayo ka nito sa kapahamakan at bibigyan ka nito ng proteksyon at swerte sa buhay." Mahabang tura ng albularyo kay Eric. "Ano po bang maganda kong gawin para sa pangil na ito?" Tanong niya sa albularyo. "Dasalan mo lang ito sa araw ng Martes at araw ng Biyernes para maging epektibo ang mutya nito. Narito mga dasal na isasaulo mo para sa mutya na yan." Anito saka ibinigay kay Eric ang isang maliit na libro. Pagbuklat ng binata sa unang pahina ng aklat na yon, parang himalang naintindihan niya ang mga nakasulat kahit pasulat pa ito sa wikang Latin. Huling araw ng pagdasal ni Eric sa kanyang mutya ng pangil para maging epektibo ito. Pagkatapos niyang dasalan ng pangil na yon, ay nilagyan niya ito ng tali at ginawang kwintas. Sa kanya isinabit sa kanyang leeg. Pagkasuot sa kwintas na yon, ay samot-saring mga elemento ang kanyang nakikita. Parang nabuksan ang kanyang ikatlong mata dahil sa tangan niyang mutya at parang lumakas din ang kanyang enerhiya. Naging malakas din ang kanyang pakiramdam at ang kanyang pang-amoy. Simula noong nagkaroon ng buhay at kapangyarihan ang pangil na kanyang tangan, naging hindi na pangkaraniwan ang pakiramdam ni Eric. Isang araw, nagising si Eric sa kalagitnaan ng gabi dahil biglang lumiwanag at uminit ang pangil na kanyang suot at parang nanunuot sa kanyang kalamnan ang init niyon. Agad siyang bumangon at nagtataka kung bakit umiinit ng ganoon katindi ang kanyang mutya. Para malaman niya kung bakit bigla itong uminit, pumikit siya at nirelax ang kanyang katawan
habang ang kanyang pandama ay gumagala. Nakita niya roon kung paano habulin ng mga nilalang ang isang babae. Mabilis na nagtungo si Eric kay Mang Timyong, ang albularyo na nagturo sa kanya. Dahil sa tangan niyang mutya ng pangil ng aso, ay parang kidlat sa bilis ang kanyang pagtakbo papuntang kubo ng albularyo. Mang Timyong! Mang Timyong! May isa pong babae na mapapahamak ngayong gabi. Ano po bang aking gagawin? Nag-aalalang wika ni Eric sa albularyo. Ito ang buntot pagi at punyal. Ito ang gamitin mo para iligtas ang babaeng yon. Magmadali ka. Bilis! Para mailigtas mo pa ang kanyang buhay. Wika ni Mang Timyong kay Eric. Agad namang kinuha iyon ng binata at mabilis na tinungo ang kagubatan kung saan niya naririnig ang iyak at sigaw ng dalaga dahil sa takot sa mga nilalang na walang awa. Samantala, humarap si Mang Timyong sa kanyang altar sa harap ng kanyang mga santos at taimtim na nagdasal na sana matagumpayan ni Eric ang kanyang unang sabak sa pagliligtas sa dalagang yon. Pagkatapos ay nagbago siya ng anyo bilang isang puting agila at sinundan si Eric. Sa kagubatan nahuli na si Eric. Hindi na niya naabutan pang dalaga na sana'y kanyang ililigtas dahil hindi man lang niya maramdaman ang presensya nito. Wala rin siyang nakitang mga bakas doon at iyon ang kanyang ipinagtataka. Hanggang sa mapansin niya ang isang puting agila na kanina pa sunod ng sunod sa kanya. Dumapo ang puting agila sa isang malaking bato at di kalaunan ay bigla itong lumiwanag at nag-anyong tao. At iyon pala si Mang Timyong, ang albularyo. Hindi nakapagsalita si Eric sa mga naganap at nagtataka siyang nakatitig kay Mang Timyong. Hanggang sa pagdating sa kubo nito ay walang imik pa rin si Eric na nakatitig lamang kay Mang Timyong. Hindi ako normal na tao. Isa akong engkanto at nalalabi na ang araw ko sa mundong ito. Hindi na ako magtatagal. Basag ni Mang Timyong sa katahimikan. Gulat na gulat si Eric sa kanyang narinig. Mas lalong hindi siya nakaimik, kaya ipinagpatuloy ni Mang Timyong ang kanyang pagsasalita. At ikaw ang napili kong magpatuloy ng mga nasimulan ko. At sa iyo ko rin ipapamana ang mga mutyang meron ako, basta gamitin mo lang ang mga ito sa kabutihan. Nakangiting wika nito. At isa-isang kinuha ang mga mutya nito sa isang kahon. Kinuha niya rin ang mutyang pangil ni Eric at pinagsama. Sa kanya ito dinasalan ng lengguwaheng siya lamang ang nakakaalam. Makalipas lang ang isang saglit, biglang lumiwanag ang mga mutya. Patuloy pa rin sa pagdarasal si Mang Timyong. Hanggang sa unti-unti ring nawawala ang liwanag na yun at ang 5 mutya ay naging isa na lamang. Naging kakaiba na rin ang kulay ng pangil na yon. Tahimik lamang si Eric sa mga pinaggagawa ni Mang Timyong at labis niyang hinangaan ang kakayahan ng albularyo. Isuot mo ang mutyang ito at huwag mong hayaan na mahiwalay ang mutyang ito sa iyong katawan. Ito ang magiging proteksyon mo at sandata sa lahat ng oras. Ani ni Mang Timyong habang isinisuot sa leeg ni Eric ang kwintas ng mutya ng pangil ng aso. Tinuruan din ni Mang Timyong si Eric kung paano makipaglaban sa mga masasamang nilalang. Tinuruan din niya ng mga dasal para maging isang tagabulag. Hanggang sa natutunan na rin ni Eric ang makipaglaban, na kahit nakapikit pa siya ay kaya niyang mapatumba ang kanyang kalaban. Tuwang-tuwa naman si Mang Timyong dahil pwede na siyang bumalik sa kanyang mundo. At habang nagpapahinga sila, ay ibinigay ni Mang Timyong ang kanyang mga sandata kay Eric. Bukas ng gabi ang kabilugan ng buwan. Bukas rin ng gabi mabubuhay muli ang pinuno ng mga aswang. At iyon ang pipigilan mo. Huwag mong hayaan na mabuhay muli ang kanilang pinuno. Iligtas mo ang mga kababaihang kanilang bihag para maging alay sa gabing yon. Sa bawat gabing aking pagsusubaybay,
Natuntun ko ang kuwebang kanilang pinagkukulungan sa mga kababaihang kanilang bihag. Mahabang wika ni Mang Timyong kay Eric. Paano ko po yun matatagpuan? Sagot na tanong ng binata sa albularyo. Sasamahan kita. Pero saan yung ibon? Wika nito at tumayo na. Magpahinga ka na para may lakas ka para bukas sa pakikipaglaban. Dagdag pa nito sa kanya. Kinabukasan bago sakupin ng dilim ang kalangitan, ay nakahanda na si Eric, ganon din si Mang Timyong. Itinali ni Eric ang pulang tela na bigay sa kanya ni Mang Timyong sa kanyang noo, sa kanya ito dinasalan. Ilang saglit lang ay nawala siya na parang bula. Si Mang Timyong naman ay nag-anyo na ring ibon. Paglabas nila sa kubo, ay napansin nilang iba't ibang klase ng nilalang na nakamasid sa kubo ni Mang Timyong. Dahil sa kanilang kapangyarihan, ay hindi nila napansin ang paglabas ni Eric at ni Mang Timyong bilang isang ibon. Parang kidlat sa bilis ang dalawa patungong kagubatan, kung saan nakakulong ang mga kababaihan na bihag ng mga masasamang nilalang. Pagdating sa bungad ng kuweba, ay nagpaiwan si Mang Timyong. Si Eric ang nagpatuloy na pumasok sa loob dahil sa angkin niyang tagabulag. At sa tulong ng mga dasal ni Mang Timyong, walang nakapansin sa kanyang presensya. Iba't ibang klase at itsura ng mga nilalang ang kanyang nakita. Ngunit tahimik lamang siya at maingat na nagpapatuloy sa paglalakad. Hanggang sa nakita niya kung saan nakakulong ang mga kababaihang bihag. Mabilis na kinalaga ni Eric ang mga ito at inilabas ng kuweba na wala man lang nakakapansin sa kanila. Si Ana pa, nasa ibang silid. Iligtas mo ang kaibigan ko. Umiiyak na wika ni Ellen. Bakit nakahiwalay siya sa inyo? Takang tanong naman ni Eric. Inihiwalay siya ng mga nilalang na yun dahil birin pa si Ana at siya ang magiging alay sa kanilang pinuno para mabuhay. Iligtas mo si Ana. Pakiusap ni Ellen kay Eric. Dinala ni Mang Timyong ang mga kababaihan sa kanyang kubo, saka ito bumalik sa kagubatan para gabayan si Eric sa kanyang pakikipaglaban. Bumalik naman ng kuweba si Eric at hinanap si Ana, ngunit hindi niya ito matagpuan. Hanggang sa mapunta siya sa isang silid kung saan nakatali si Ana at walang malay, habang ang ibang nilalang naman ay nakaluhod at nagdarasal. Akma na sanang sasaksakin ng nilalang si Ana, ay mabilis na binato ni Eric ng kanyang punyal at sapul sa noo ang nilalang. Nagkagulo ang mga nilalang, nagbago ang kanilang mga anyo, at ang mga mukha nila ay parang mukha ng isang baboy ramo na may mapupulang mga mata, may mga matatalas ng ngipin, at naglalaway na bibig. Hanapin ang labastangang pumasok sa kuwebang ito at patayin. Ani ng isang nakakagimbal na tinig. Mabilis namang nakalapit si Eric sa kinaroroonan ni Ana at kinalagan niya ang dalaga. At dahil sa higpit ng pagkakatali, ay nasugat ang kamay ng dalaga at aksidenteng tumalsik ito sa bunganga ng nilalang. Hindi napansin ni Eric ang unti-unting paggalaw nito hanggang sa tuluyan na nga itong makabangon. Nagsigawan at nagsaya ang mga nilalang dahil sa pagbangong muli ng kanilang pinuno. Ngunit isa itong kalansay dahil sa isang patak lamang ng dugo ni Ana ang tumalsik doon. Kaya nais niyang mapatay si Ana at mainom ang dugo nito. Dumating na rin si Mang Timyong at nag-anyong tao na rin. Nawala na rin ang tagabulag ni Eric, kaya nakita na rin siya ng mga nilalang. Nakatayo ang tatlo sa gitna na pinapalibutan ng mga nakakatakot ang itsura ng mga nilalang. Binigay naman ni Eric ang buntot pagi nito kay Ana at nagdasal din si Mang Timyong para madagdagan ang lakas ni Ana. Ibigay mo na sa akin ang babaeng yan at makakalabas na kayo ng buhay sa kuwebang ito. Galit na wika ng kalansay. Hindi maaari at hindi rin ako papayag na sakupin mo ng kasamaan ang mundo ng mga tao. Ibabalik kita kung saan ka nang galing. Sigaw naman ni Mang Timyong.
Isa-isa silang sinugod ng mga nilalang at bawat nilalang na lumalapit sa kanila ay wala ng buhay na natutumba sa lupa. Galit naman na sumigaw ang kalansay at biglang nagkaroon ito ng pakpak at sinugod ang tatlo. Dahil sa pakikipaglaban sa mga nilalang, hindi napansin ni Ana na nakalapit na sa kanya ang lumilipad na kalansay. Hinablot niya si Ana at inilipad. Dahil sa dasal ni Mang Timyong sa dalaga, ay biglang uminit ang pagkakahawak nito sa dalaga. Umaapoy ang mga kamay nito at nabitawan niya si Ana. Unti-unting nasusunog ang kanyang mga buto. Mabilis ding tinigpas ni Eric ang ulo ng kalansay at nahiwala ito sa katawan nito at unti-unting naging abo. Nasunog din lahat ang mga kampo nito. Maya-maya may lumitaw na liwanag at nang makita iyon ni Mang Timyong, agad siyang nagwika. Panahon na para bumalik ako sa aking mundo. Ingatan niyong inyong mga sarili at gamitin sa kabutihan ang mga mutyang ipinagkaloob ko sa iyo, Eric. Ani ni Mang Timyong at unti-unting hinihigop ng liwanag ang kanyang katawan. Paalam po, Mang Timyong, at maraming salamat sa tulong mo. Saad ni Eric habang pinapanood ang unti-unting paglalaho ni Mang Timyong.